Kwento ito ni Tita Janice. At kung naalala niyo siya, yung nagkwento din about sa Digos Haunted House. Noong taong 2019, lumipat kami ng aking asawa sa Silver Street, San Rafael, Davao City, sa isang malaki at maaliwalas na bahay na 3 palapag. So ang rent namin noon ay nasa 50,000 monthly. Pagmamay-ari ito ng mag-asawang doktor, ngunit sa mga sumunod na taon ay kami ang naging renters nila. At naabutan pa kami ng COVID dun. 3 kwarto, isang family room na ginawa naming stock room, maid's quarter, at isang maliit na kubo sa likod. Tahimik ang lugar, maganda ang hangin, at tila perpektong tahanan. Ngunit hindi namin alam, ang bahay na ito ay may matagal ng mga naninirahan. Matagal din daw ito di narerentahan. Hindi pa man lumilipas ang unang araw, sinalubong na ako ng kababalaghan. Pagpasok ko sa CR sa ibaba, nagulat ako sa mga bawang at siling nagkalat sa sahig hanggang sa maid's quarter. Walang ipis, walang daga. Katatapos lang naming maglinis. Nang tanungin ko ang aking asawa, nagtataka rin siya. Wala siyang ideya kung paano napunta roon ang mga iyon. Madalas kaming magpa-party sa likod ng bahay. Malawak ang garden, kaya't masarap magtipon. Ngunit isang party ang hinding-hindi namin malilimutan. Isang bisitang babae ang hindi tumitingin sa second floor. Nang tanungin ko siya, sinabi niyang may babaeng nakaitim na nakatayo at nakasilip sa bintana o ng isang kwarto sa taas. Walang gumagamit ng kwartong iyon. Ang kanyang kasintahan naman ay biglang napatahimik matapos gumamit ng CR sa baba. May batang nakatayo sa sulok ng banyo. Anya, ilang bisita pa ang nagreklamo na ang pinto ng banyo ay biglang naglulak mag-isa at hindi ito mabuksan kahit may susi. Makalipas ang ilang araw, nawala ang pusa naming si Shadow, isang Persian na hindi lumalabas ng bahay.